Ininspeksyon ng COMELEC ang mga gagamiting automated counting machines sa 2025 midterm elections. May mga nakitang diferensya sa unang batch ng mga makina. Pero minor lang daw. Yan ang aking pampagising na balita. Mula sa pag-scan ng balota, pagpindot sa touchscreen, hanggang sa pakikinig kung may audio tunog na lumalabas. Masusing ininspeksyon ng mga kawani ng Meru at COMELEC ang mga automated counting machines o ACM na gagamitin para sa 2025 midterm elections. Sumalang sa tinatawag na hardware acceptance test ang mga makina para matiyak na maayos ang kondisyon ng bawat ACM mula South Korea. We have to adopt the highest quality standard kasi we deserve no less. Value for money yan eh. Ganong inaakusahan na medyo parang mahal daw. Isipin nyo, nag-hardware acceptance tayo sa mga gamit na renta lang. And yet, ang standard natin ay parang bumibili ka ng makina. Binigyang diin ng COMELEC na mas praktikal na rentahan na lang ang mga makina. Eh kasi kung binili natin, baka after 2 elections hindi na naman magagamit, ay di-impact na naman. At least ito, pagkatapos gamitin, balik natin sa kanila, sa provider. Bahala na sila kung saan nila gagamitin yung mga makinang yan. Kasama rin nag-ikot sa warehouse ang mga tauhan ng election watchdog na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Aminado ang COMELEC, may ilang minor defect o hindi gumaganang features silang napuna sa unang batch ng mga ACM. Kung tutuusin, mahina lang yung audio, nireject na. Ang rule kasi is, pagka isa sa mga components ay hindi gumana, yung buong machine ang binabaliwala. So technically, dapat yung buong machine ang papalitan. Sa ngayon, 27,500 units ng ACM na ang dumating sa bansa mula sa 110,000 units na kakailanganin. Nasa 1,200 hanggang 1,400 na automated counting machines ang target na ma-check o ma-inspeksyon ng mga tauhan ng Meru at ng COMELEC kada araw. Ibig sabihin, aabot ng nasa 4 hanggang 5 buwan para makumpleto nilang ma-inspeksyon ang lahat ng 110,000 units ng ACM. Pati ang laboratory test ipinasilip ng COMELEC. Dito sinusuri kung nasunod ang customization sa mga makina at ang configuration nito. Precinct specific kasi ang mangyayari sa mga balota. Ibig sabihin, hindi pwedeng magamit ang balota sa hindi nito presinto. Sinisiguro rin ng ahensya na mahigpit ang seguridad para maiwasan ang dayaan. Kahit makuha nung kung sino man yan, hindi nila kayang buksan yung data. Makuha nila yung package, hindi nila kayang buksan because it's encrypted, it's digitally signed. And those data, once na na-transmit dun sa upper CCS, it gets validated kung legit. Kada probinsya na rin may repair hub sakali may papalyang ACM kumpara noon na kada rehiyon lamang. Paniniguro ng Meru, magiging glitch-free ang mga ide-deliver nilang makina. When they arrive here, we also go through another round of HAT here and stress test here. So we're very confident that we're going to deliver something good for the people. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.